Narito po tayo ngayon sa Museo de Padilla, ang tirahan ni Senator Robin Padilla at ng kanyang pamilya dito sa Quezon City. At dito sa lugar na ito, napagkasunduan namin ni Bibi Gandang Hari na magkita at magkwentuhan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Morning! Ay, magandang umaga. Ganda! Wow! Oo, parang lumang lumang museum. Ang dating. Hi! Ganda. May fountain pa, oh. So nagsaswab ho sila to make sure na lahat ng mga papasok dito sa tirahan ni Mami Eva ay hindi makakahawa ng kahit anong sakit, especially COVID. Ayan guys, Oh. Negative tayo, So ayan, iiwan ho natin ang ating mga sapatos. May tsinelas sa loob. Okay. Ang ganda. Wow. Hi, Bibi! Kamusta ka? Long time no see. Gabi. That was many years ago. Okay. Guys, kasama na natin ang napakaganda, Bibi Gandang Hari. Bibi, welcome to Julius Babo Unplugged. Hello, Julius. Congratulations. I thank you. Thank you. And congrats sa iyo. Because I know you're happy. You're happy now, no? Yes, thank you. God is good. You know? So how are you? You've been living in the US for many years now? Yeah. Kamusta ang buhay mo ron? Doing pretty good. I mean, you know, alam mo naman sa Amerika, anong buhay doon. But naka-adjust na ako. And I like the lifestyle. I like I think doon ako accustomed ngayon. So, I'm very happy. I've always been curious, Bibi, kung saan mo nakuha yung pangalang Bibi Gandang Hari? Saan magaling yan? Meron talagang tao from UST na ang surname niya was Gandahari. Mga middle of 2008. Nandun ako, I was in the middle of contemplating on who I really am. Yung parang nandun ako sa parang this is not me. Yung kasi at that time, di ba, nag-out na ako as a gay man. Yeah. And then, dumating sa point na around mid-2008, I was like, but I'm not a gay man. I don't feel like I'm a gay man. I feel like I'm a woman. And the first thing that came to my mind is, I have to change my name. I need to have a female name. So, nag-uumpisa na ako mag-isip. Ang daming mga pinag-isipan, you know, yung mga Patricia, yung mga, all those female names. And then I talked to, I talked to somebody. Sabi niya, alam mo, nagpunta ako ng UST. Yung Miss UST,
Gandahari ang Ang apelido. Sabi ko, wow, really? So it really clicked right away. So after we spoke, sabi ko, I think I have a name. Diba? And then research ko yung pangalan, yung parang Gandahari is actually beautiful king. But then again, I said, I'm not a king. You know what I mean? So ginawa kong Gandang Hari. Gandang hari. Ganda ng hari. So Ganda it's, I am my king's beauty. You know what I mean? Because nanggagaling naman talaga yun sa pakiramdam ko na if and when I would be deciding on this, yung I would make sure na kasama ko ang Panginoon dito sa transition ko na ito. Kasi otherwise, hindi masisiraan ako ng bayan. Yeah. You know? So it was actually a leap of faith. So when I decided na, kasi I went to New York October of 2008 and that was the time na pagdating ko doon, transition na yon. Bakit nga ba nagpunta ka ng US? Ba't hindi ka na lang nag-settle sa Pilipinas? Because I can't. Why? Unang-una, I needed to, kasi magpapalit ka ng pagkatao eh. Diba? So, and then at that time, sabi ko, Gandang Hari, paano ako magpapakilala sa New York ng Gandang Hari? Napakahirap napakahirap i-pronounce, hindi diba? familiar sa kanila. And then also, I need a first name. It's a last name. Iniisip ko na surname ko yan. So, I need a first name. And so, inisip ko, okay, I think kung mother ako, ang ipapangalan ko sa anak ko is either Mayumi or Binibini. And I was like, wow, I think Binibini, parang para sa akin yung Binibini. Oo, yung parang, because I wanna be that. That is my, parang yun yung aspirations ko. I wanna be a Binibini. Yeah. I wanna be a lady. You know, so, and then sabi ko, tama-tama ang abbreviation ng Binibini is Bibi. Di ba? Bibi dot. Madaling magpakilala sa New York as Bibi. Parang Binibining Gandang Hari. Binibini. Hindi Binibini Gandang Hari. Correct. Pero before you left the Philippines, ano yung mga pinagdaanan mo pagdating sa decision making? Kasi hindi biro-biro na magsimula sa zero sa US. Ano yung mga pinagdaanan mo rito? Mahirap kasi hindi ko ma-express ang sarili ko, no? Una, at that time, nung nag-out ako sa Pinoy Brother, I outed as a gay man. And then I lived as a gay man for 3 years, from 2006 to 2008. Then I started doing roles, yung sa Eva Fonda, sa Channel 2, na naging big hit. And then parang doon nakita ng tao na, okay, teka, naka-makeup na siya, nakaganito na siya, and they really like the character. Series na yon ang medyo nagbukas sa akin ng teka, I'm not gay. I think ayoko na tanggalin yung makeup ko eh. Yung parang I think I'm a woman. I think ito ang gusto ko. Ito ako. And then also, as a gay man, hindi ako nakikipag-boyfriend. Kasi I don't want to be involved with another gay man. Yung parang in my vision, man and woman ang nakikita ko and I'm the woman. You know what I mean? Yeah. So parang ganon, hindi parehong, and this is with all due respect sa mga kapatid nating mga gay man, no? And this is not to parang put them in another light, but it's just that really, it's a different orientation. At nung ko napatunayan na, teka, feeling ko, I think, I need to resolve this, kung ano ako talaga. So, hindi ko magagawa dito yan. Hindi ako basta pwede magdamit babae dito sa Pilipinas and then tell you, call me Bibi, di ba? Although I did, nagpunta ako ng Orian because I was the best actor the year prior. At di ba ang Orian is, ikaw ang magpe-present ng best actor. So, I went there as Binibini Gandang Hari already. Naka-all dressed up. Naka-all dressed up woman. Na ako. Oo. Hindi ako nakilala ng press. And ano to? But hindi ko pa alam ang sabi ko lang, oh, this is a character.
Para maapis Para lang lang sila. maapis lang kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. And then, day after, lumipad na ako ng Did you New York. consult pa your brothers No one. and si mami mo? No one. Wala? No one. It's really just between me and my God. Pero nagpaalam ka sa kanila? No, wala. Wala. Nawala ka na lang bigla? Oo. I was very independent at that time. Yung talaga may ganun akong factor. No? Oo, Yung oo. as Rostom, yung Oo, parang I oo. do what I want, I do Oo. what I do. Yeah. So, So you left. So I left. So true enough, pagdating ng Amerika, I'm Bibi. At sa New York naman, oh, you're Bibi. Hi, Bibi. Ganun lang, ano? So, but then again, Oo. nag-shopping, hindi ko ito makakalimutan, no? Eh, ang laki ng katawan ni Rostom, eh. Macho nun. Beefcake. Beefcake, yeah. So, sabi ko, okay, first things first, mamili ng damit. Meron talagang, doon ko nakita na meron talagang, sa mga ganito may pinagdadaanan. Sometimes, what's in your head is not what you see. Diba? Yung parang ganon. So, pumunta ako sa department store, lahat ng mga pinagkukuha ko, size 4, size 4, size 4, lahat size 4. Okay. Pagdating ko sa dressing room, oh my goodness, parang sumakit ang ulo ko. Parang, Sobra sikip. oh, this is not my vision. Diba? Yung parang, this is not my vision. So, buti na lang, noon, winter, so I decided bumili ng malalaking mga para to hide. To hide. So, but then again, still, ang ano ko lang noon is to mingle with people as BB. And I did. Marami ako nakilala, natanggap ako as BB. So parang sabi ko, oh wow, this is working. And then of course, I was tall, marami nagsabi na, are you a model? Are you doing it? I was like, sa isip ko, okay, let me do modeling. So, pero bumalik pa ako dyan. After 3 months, which I now in the hindsight was actually premature. Kasi bumalik ako dito sa Pilipinas. Bumalik ka pa? Okay. Oh, January 2009. And then that's when I declared sa airport, di ba, Rostom is dead. Tama. So, ngayon nga, pag napapanood ko yung mga videos ngayon, parang I feel like everything was parang aspirations. Everything I was saying, kasi tinatanong nila, what kind of a lady are you? Can you describe yourself in 3 words as a woman? Ganyan. And then, what is a woman? So, what do I know? It was just really 3 months, di ba? So, everything I was saying then was aspirations. Aspiration. But it stuck in my head. Yung parang, then after that, bumalik ako ulit sa States ng 2010. Then I started working on those aspirations. Nagpapayat na ako, nagmodelo ako. Kasi Modelo as BB. As BB noon, kasi nauuso noon ng androgynous. So sabi ko, okay, this is my parang yung way ko, no? And then nag-master cleanse ako for 20 days. So from 145, I went down to 125 kasi 125 ang kailangan na sa modeling. When you're 5'10", 125. Ayun lang ang makikita mo. So I went down to 125, started doing pictorials, and then ang ganda, yung parang, okay, I'm doing this. So, doon unti-unting nabubuo yung pagkatao. Although it was a very slow process, hindi ko masasabing, kasi nasa New York ako from 2010 to 2015. That was, I think, one of the darkest days. Because? Because I wasn't sure of who I was. I was just there exploring everything. Yung parang Finding yourself. Correct. And I'm just really ang model pagbago,
kailangan starving model yan. So, starving model din ako. Oo, talagang ini-imbibe ko yung mga taga-Europe. Hindi ako supermodel. I'm a starving model. Kasi mga taga-Europe na mga bata, mga 17, 15 years old, ganun ang pakiramdam ko. But it gave me confidence because at that time, sa New York, age doesn't matter. You can always present yourself as a 40-year-old model. And that's how I presented my guests because at that time, I was 40 years old. So I was presenting myself as a 40-year-old. Bata ang itsura ko. So I was getting callbacks and everything. But emotionally, I wasn't very ready. In fact, meron ako dong instance na nagpunta ako sa Wilhelmina. Pagdating ko doon, akala ko may open call. Wala pala. Pero nandun ako sa guard, nakikipag-usap ako, can I just go up? I'll just bring my, yung portfolio ko, no? And then, tama-tama naman, may pumasok sa Wilhelmina, na may aakit sa Wilhelmina. So, what's going on? Sabi ko, oh, I just wanna give you my portfolio. Alam mo, tinignan yung portfolio ko. Tapos sabi niya, can I have this? Sa kalokalokahan ko at hindi ako sigurado. Can I just have it recopied and I'll bring it back to you? Tapos hindi ko binigay. Takot. Na, may biglang pumasok. Parang nag-doubt ka bigla? Bigla ako nag-doubt. So yun yung mga manifestations na I wasn't ready for anything. Yeah. So I just went with the flow. I just, kung ano yung nandyan. Pero parang talagang, para sa akin, this is all just a process. Wala akong kailangan gawin except hanapin ko kung buuin ko yung nasa vision ko, yung nakikita ko sa akin bilang tao. Uwi ako ng mga 2013 kasi nagkaroon ng in-exhibit yung photos ko. Tapos merong inano sa Twitter, nag-trending. And then ABS was calling me, wanted me to be interviewed with Carmina, gaganyan pa kami, pupunta kami sa Hong Kong, doon kami magkikita. I turned it all down. I turned it all down. In fact, yung isa sa mga ikinatampo sa akin ni Carmina because she was willing to. Oh yeah, it was supposed to be the. Parang may show sila, no? Correct, a pilot dapat yun. At in-announce na niya. And then I backed out. Nagalit sa'yo? Hindi naman nagalit, baka nagtampo lang. Paano pala tinanggap ni Robin yung pagbabago mo? Matagal. Galit siya noong una? Galit, di ba? Noong una. Nung umuwi ako ng 2009, ayaw niya ako makita. Ayaw niya ako makita. So, but time, I mean, kailan yung nakita kayo na parang iba na? Tinanggap niya na? That was in 2013. Nung pinauwi niya ako. Kasi nung sinasabi ko na i-interviewin ako, siya yung hinihingan ko ng advice. Should I do this? Should I ganyan? Nag-uusap na kayo noon? Oo, nag-uusap na kami. Tapos sabi niya, ikaw bahala ka, pero punta ka dito, baka meron tayong pwedeng gawin, ganyan, wika. So umuwi ako. Again, I wasn't ready. Again, yung parang I'm very, very emotionally, parang unstable. And I'm the first one to admit that. It's all part of the transition. So, bumalik ako ulit. After I did yung Enchanted Garden, and then I did yung 2.5 Daddies. After that, in 2015, bumalik ako ulit. Doon ako nag-decide na I have to make a decision. Either I'm here or make a base in the US. Kasi nakikita ko na ang dami kong tinatapon na opportunities because of my emotional instability. So, I'm defeating my own purpose. I'm sabotaging my own potentials. So, sabi ko, nagpaalam na ako sa lahat. I'm leaving. Punta ako ng LA. And this is for good. Kasi yung pagtatrabaho mo sa Pilipinas is parang dragging you down. Yes. Doon sa tunay na direction na gusto mong punta. Oo, spoiled eh. Para punta ako ng Amerika, babakasyon lang ako doon, model-modelo, everything, I'll do everything. And then, pag kailangan ko ng pera, babalik ako ng Pilipinas, magtatrabaho ako. Masyadong komportable. Masyadong komportable. So, ayaw mo ng gano'n? Ayaw ko ng gano'n kasi
wala akong pinatutunguhan. 5 years na ako nagta-transition. Parang, and then also, parang nasisira ko ang reputasyon ko. Yeah. Diba? Yung nawawala ang trust sa akin ng tao. I became very unreliable, which is not really me. So, parang... Because you were unhappy. Meron kulang eh. Parang may kulang sa... Because, unhappy in a sense kasi hindi ko pa nahanap kung sino ako. Sino ba talaga si Bibi? At yun yung panahon na parang Bibi na ako. Yun yung sinabihan ako kasi parang kang diwata. Hindi ka totoo. Ayun na. Oo, yung parang hindi ka tao. So, isa rin yun sa reason kung bakit ayaw mo na rin. Because of that perception. Yes. Yung parang si Bibi is just really a character. When in fact, it's 24/7 ako. Ang hindi alam ng tao, I'm 24/7 Bibi. In pero my sa mga house, Pilipino rito, parang image. Image lang. But in my house, from Sir Rostom to Ma'am Bibi. Even in my house. Yun na. Even with my dog. Nagbago yung, di ba? Kasi yung dog ko at that time, kinuha ko as Rostom. Nung bumalik ako na Amerika, Bibi na, medyo naguluhan din yung dog sa akin. Okay. So bumalik ka ng US. Kamusta naging buhay mo doon sa fresh start ni Bibi Gandang Hari? Mahirap. Of course. Gano'ng kahirap? Because inaprut ko ang sarili ko di ba? Because wala kang dalang pera, wala. Hindi ako nagdala ng pera. Ayaw mo talaga? Hindi, nagdala lang ako ng konti para lang pang deposit kung sa bahay na kukunin ko. Pero very clear in my head na I needed to find job. I need to be self-sufficient. Hindi ko gagalawin kung ano man meron ako. Kasi I'm just defeated. Parang nagbabakasyon lang ako ulit. Diba? So, and then also, that was the time that I had this resolve na I had to have my resilience as a woman. And also, at that time, parang decided na ako, full transition na to. So for 7 years, I was transitioning. Hindi ako nag-hormone replacement. In fact, in 2015, isa din yun, may yung ginagawa kong 2.5 Daddies and yung production designer ko sa transgender. Sinabi sa akin, Miss B, sabi ng mga trans woman, hindi ka naman daw trans. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ka naman daw nagpipills. Sabi ko, kailangan ba yun? Kasi at that time, I'm feeling na... No need for that. Because it's all emotions. You know what I mean? Like, I'm not even thinking of my physicality. I'm just really thinking of my emotions, of my mentality, of my mental state, and my psychological state. And my psychological state says, I'm a woman, and that's enough for me. So, pero naisip ko rin na, oo nga, kailangan because I'm very insecure of I was beginning to be very insecure of my body. Yung ang dami kong padding, yung parang pag makita mo maleta ko, puro padding lahat. Puro synthetic lang. Oo, sabi ko hindi yata ganito. And then, mahilig ako sa beach. Hindi ako makapunta ng beach. So sabi ko, I think marami akong dapat ayusin. So nagpunta ako sa America is mainly because mag-umpisa na ako ng hormone replacement. Yun na yun. Yeah. What about jobs? Ano mga unang mong trabaho rin? So, I started to be auditioning. But of course, in the US, when you audition, wala naman bayad yun. And you are expected to be a 24-hour auditioning actor. Pag sinabi kang, at wala dun yung 1 week before, sasabihin ka, oh, you have auditions next week. Hindi gano'n. Tatawagan ka 8 in the evening. I'm sending you a script. You have auditions tomorrow. So, yung parang, really? I have work. Hindi pwedeng gano'n. Pwede. Oo, in fact. Kailangan prioritize mo siya. Yeah, in fact, my first audition, I was very, very surprised, was for Grey's Anatomy. Oh, wow. What happened? Sinabihan ko day before. May trabaho ka nun? Oo. Anong work mo nun? Hindi, wala pa ako trabaho, pero? Kaya hindi ako ready. Doon ng mga auditioning actor, may mga acting coaches, at of course, English na ang so, hindi kasi, wala akong acting coach, so, hindi ko ine-expect na talaga, Grey's Anatomy ka agad, tapos ganito kahaba. Usually doon, pag bago ka, bibigyan ka lang ng mga wala kang dialogue or stand, ka lang, mga ganyan, background or something.
Hindi, itong pinadala sa akin was a guest starring role. Ang May haba, role. ang mahaba ng dialogue. Hindi ba maganda yun? Maganda 'yon. At Oo. hindi ako ready. Hindi So ako feeling mo ready. papalpak, magpe-fail ka? Pumalpak ako. Nag-audition ka pa rin? Of course. So tumuloy ka? Of course, hindi pwedeng hindi. Ano nangyari? Pumalpak. Bakit? Hindi ko maalala ang mga minimorya ko. Hindi, pero grabe, gustong-gusto ako nung director kasi pinaulit-ulit. Usually yan, okay, thank you, hindi. Pinaulit-ulit. Pinaano niya ako, line by line, line by line, line by line. Pero siguro nakita nagkaroon na ng fear yung mata ko kasi Ninervous ka. hindi ako sanay ng ganon. So, but that was a learning lesson. And then, of course, money is running out. So sabi ko, ako, ano ba ang pwede kong gawin? No? Yung parang, kasi talaga, really, my purpose also of going is see my survival instinct as a woman, as a transgender woman. So, dumating na sa punto na, okay, savings is running, yung dala kong pocket money is running out. So, I have to think of work already to sustain, to support my auditioning. Noon, nag-uumpisa ang Uber and Lyft. Lyft sa Amerika. So, sabi ko, okay, punta ako sa Lyft. Nirehistro ko ang kotse ko. And then I started doing doing it. It was working for a while. Pag may audition, okay, hindi ka muna I mean, you own your own time. So it was working. It was really working. Except that, I started to feel like, teka. I don't like strangers in my car. May ganun na ako. Because you experienced something, bad? Well, yeah. Di ba, yung minsan may madumi. Yung parang, then it's invading my privacy. Yung parang ganyan. Yung parang, teka, di yata, it's not worth it. This is not worth it. This is not, I mean, I don't like you. Ayoko ng strangers in my car. And you did this for how long? Siguro mga ano lang yan, mga 4 months. Months. Yeah. So you But quit? then, pagod na pagod ako. Yung tapos plus, Hirap dun delikado, di ba? Yung, Wala ka na ma-experience na parang nalagay sa panganib yung buhay mo while driving? meron yung parang, akala ko, kasi may pasahero ako, binuksan yung bumaba dun sa danger side at may bus na munti kaming nahagip. Yun talaga ako, sumigaw talaga ako. So yun yung mga, tapos may mga nag-aaway, parang, yung not a really good, parang sa akin hindi siya Not good for your mental health. correct. It affects you eh. Pag may mga ganun Tapos suplada ako, nagpapababa ako. Meron ako isa pinaghintay ng matagal, sabi ko, just go down. Oh my gosh. Taray. So parang, sabi ko, well, okay, ano naman next? So, ganyan. So nagtrabaho na ako I worked as an advocate. Nag-apply ako sa isang good company and natanggap ako. So I worked as a transgender advocate. So I was working on yung mga surgeries and everything. So gusto ko naman yung trabaho ko doon. Because I was also transitioning myself and I'm handling transitioning transgender people. Hindi ko nasakyan yung mga hang-ups nila. Kasi meron akong sariling hang-up. So, dumating sa point na parang I would resign. Nag-resign ako. Plus the fact na wala nga flexibility yung time. Yun yung time na nagsakripisyo ko yung Stranger Things na audition. Final audition. Final audition, meaning nag-audition ka na before? Final okay ka na ako. Nasa final lineup na ako. Last na yun. Correct. Ano to, yung first Stranger Things? Yes. Yung unang-una? Yung papilot. Dapat nandun ka? Nandun ako dapat. Sayang. Galit na galit sa akin yung... Sabi niya, you don't do this to us. Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Kasi nung pinadala sa akin, tapos may trabaho, may event kami. Parang feeling ko, nakafocus ako doon sa trabaho. Hindi kasi ako talaga multitasker. So nakafocus ako doon sa event. So parang feeling ko, parang mas may responsibilidad ako dito sa event. Hindi ko naisip yung... So in other words, at that time also, hindi yata sa akin ano yung pag-aartista. Ang pag-aartista rin lang sa akin at that time is really just to have
Something work. to do. Hindi something to do. It's Ano? really just yung income. Income, yeah. Para hanapin ko ang sarili ko. Ang priority Part ko, of the transition pa rin. yung para masuportahan ko ang transition ko. Kasi hindi ako stable eh. So, kailangan so, saka Stranger Things at that time, hindi pa naman sila sikat, no? Pasimula pa lang eh, no? I could have been part of the whole. Could have been na, no? So, what did you do? You did not attend, the last final, Hindi ako screening? sumipot. Galit na galit sa akin. Galit Talaga, yung yung agency. talaga, how dare you? You don't, no one does this to us. Ganyan. Pero ano pa rin. Nag-sorry ako, pinatawad ako. That's good. Kasi nga, parang ngayon ko lang looking back, grabe, it was just really first year of my audition, but I was getting a lot of auditions. And hindi ako dumaan sa background, guest starring role, at umabot sa point na nandun na ako sa lead roles. Oh my gosh. Ang pinapadala sa akin mga auditions. So, you've done movies in the US? Or TV shows? No, TV shows. What TV shows have you done? Yung Glow. Okay. And That's then, popular, huh? Yeah, and then na-build ako doon under Gina Davis. Nice. And then yung Too Old to Die Young. And then nakapag-audition din ako for sa isang Marvels. Gustong-gusto nila yung audition ko, pero sabi nila, we'll have something for her. Kaya lang para ito daw yung in-audition ko is parang hindi pa para sa akin, pero they really like my audition. Anong Marvel to? Avengers? Wolf, I don't know. Hindi kasi nila sinasabi. Hindi sinasabi. Basta alam nila Marvel. At that time, hindi sinasabi. Pero alam ko, Wolf yung Role mo? Yung audition ko. Kasi mag-memorize ka eh. Mag-memorize ka ng bibigay sa'yo yung script. So, kamusta naging buhay mo alone sa US? Paano, ikaw nagluluto sa bahay mo? Yeah. Ikaw ang naglilinis sa bahay mo? Yeah, Ganon? lahat. Oo. Very independent? Very independent. So when I was working sa office, and I had my dog, so I would wake up 4:30 in the morning para by 5 nasa baba na kami ng dog ko. And then I would walk him like 5 to 6. And then balik sa bahay, ligo, and then prepare. By 7 o'clock, alis na ako ng bahay. Doon sabi ko nga sa friend ko, alam mo ba pati pagtawid ng pedestrian, naka-oras yan. Oo, pag nahintuan ako ng stop, 5 minutes na naghihintay ka, late na ako. So I have to, alam mo yun, yung routine talaga, routine talaga. And then, pagdating hanggang 4:30 yun, pagdating ng 4:30, nagmamadali na naman akong umuwi kasi by 5 dapat nasa bahay na ako kasi I have to bring down my dog. I have to walk him. So by 6, nasa taas na kami, kakain lang ng dinner. By 8, I'm out. So you were living an ordinary life of an American? Correct. Correct. Ang buhay mo? Correct. And it's what I wanted. Yung it's what maybe not I wanted because I feel like it's what I needed to see kung ano ako bilang tao at bilang babae. At hanggang ngayon, ganyan ang buhay mo? Yes. Sa America? Before pandemic, I was working as a bookkeeper sa isang parang law firm na yung mga umahabol sa mga may utang. So I was working there and then pandemic hit. Even before, alam mo nung nag-hit ang pandemic, meron na akong fear na the world will change. I don't know why. For some reason, I started crying. And then, nangyari kay Kuya Royet. So, yung namatay si Kuya Royet, it hit me so hard kasi doon ko na-experience yung merong death sa family and I can't even go home. You know? So, everything was Zoom. And doon ko na-realize yung coldness ng Zoom. Yung coldness ng pandemic. Like all of a sudden, there was no love. There was no warmth. It was very, very cold. And then, tapos, so, sa wake niya, dun sa libing, I was on Zoom. And then, pagkatapos, just pinatay, and then, I'm all by myself. I can't even hold someone. I can't embrace someone. Wala akong So, umiyak ako mag-isa. Na pakiramdam ko, masisiraan ako ng ulo. So,
Hindi ko alam, but so I stopped vlogging, I stopped everything. I dropped everything. Akala ko talaga parang feeling ko talaga masisiraan ako ng ulo. And then, kasi nagkaroon ako ng COVID, yung second wave eh. And then my dog died. My companion for 15 years, 15 and a half years. So another blow sa akin yun kasi biglang nawalan ako ng emotional crutch. He's my emotional crutch. And now, this time I'm crawling, emotionally crawling. So, and then fast forward siguro mga 10 months after, I had COVID. So, I lost alone. At home. At tapos nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng pang-amoy. And that's what I realized. Tapos nararamdaman ko, nagsasarado yung nostrils mo. Nagsasara eh. Tapos doon ko na-realize, oh my God, this is the most disorienting thing. Yung wala kang malasahan o wala kang maamoy. Hindi mo alam kung nasan ka. Ganun pala yun. Parang antena pala ang pang-amoy. And then, I had profuse sweating. Talaga naliligo ako ng pawis doon sa kwarto. And then, nagdidelirio na yata ako at that time. Nagdidelirio ako. But, you know, ang talaga sa akin is, talagang whoever calls on the name of God will be saved. I was just really praying the whole time. Kasi hindi ka makalabas ng kumot to change. So, nandun ka kasi nag-chill ka, malamig. So, hindi ka makalabas kasi lalo ka mag-chill. Feeling mo ko, mamamatay ako ng hypothermia. So, pinababayaan mo na lang hanggang makakatulog ka. Tapos, for some reason, nakapagpalit naman, umayos naman. Pero, feeling ko, masasuffocate ako. Yung feeling ko, ganyan akong bigla. Sabi ko, teka, lalabas ako ng bahay, mag-hiking ako. Kung mamatay man ako, nasa labas ako. Ang takot ko kasi na walang makakita sa akin. Yung parang 1 month na akong patay, wala pang alam, no? So, lumabas ako ng and then naniniwala kasi ako na vitamin C and vitamin D. So, I was drinking a lot of vitamin C and then I went from mga 7 o'clock, nasa bundok na ako niyan, nag-hiking na ako. Kahit na may sakit ka? Kahit may sakit ako. Doon ako nagpagaling sa bundok. Wow. Hindi ako tumigil hangga't hindi bumabalik yung panlasa. And while doing this, you are praying all the time? All the time. So hindi ko masasabing alone. I was alone with my God. And I think also that was my parang may assurance from God na I'm with you. Nagkaroon ka ng personal relationship. Very deep, very, very deep personal relationship with my God. And also, I think that was the start of my resolve. Na I am okay with my God. Kasi otherwise, pinabayaan na niya ako. Pero before that, hindi ka ganun tao? Hindi ka masyadong Hindi, madasalin talaga ako. Madasalin ka ever since? Oo. You are a Jehovah's Witness, right? Correct. Paano nila tinanggap yung pag-transition mo? Hindi nga kasi hindi nila tinanggap. They disfellowed me, but hindi nawala yung pananalig ko. So, para sa akin, okay, siguro hindi ako maiintindihan ng tao. Pero I feel like maiintindihan ako ng Diyos. Kasi naniniwala ako na God sees when we are created in secret. He knows every part of my bone. He knows the number of my hair. So, wala akong maitatago sa Kanya. So, yun ang matinding paniniwala ko. And even yung transition ko was part of my faith. Kasi as a Jehovah's Witness, we believe in paradise. We believe in the resurrection. So part of my faith is, and part of my parang hiling ko sa Diyos is, when you resurrect me, please resurrect me as a woman. Why are you getting emotional? Kasi hindi yun ang alam ng tao. Na doon nanggagaling yung conviction ko. I
supplicate every day that when I get to paradise, doon magiging ganap na babae. Doon magkakaanak. And this is tears of happiness. You know? So, at hindi yun naiintindihan ng organisasyon. In fact, last year, I started going back as me, you know? Pero hindi talaga ako maintindihan. So, I stepped back again. But I never lose faith. I never stop praying. My resolve is, as long as God sees my heart, I think that's all that matters for me. But of course, some people, hindi nila matanggap, no? Oo. Na yung decision mo na to transition ay pag binibase nila sa kanilang nalalaman tungkol sa teachings of God, ay hindi akma. Correct. Diba? Correct. How do you answer yung gano'n sa mga opinion ng mga tao? Hindi ko na yun na yung mga hindi nakakaano sa akin kasi again, in the end, God is my judge. He is my ultimate judge. The Lord Jesus Christ is my Savior. And I strongly believe that God is not partial. He sees our hearts more than our physical body. And then, it's my faith. You know, I believe na there's no impossibility in God. So even my situation is not impossible. And I really firmly believe in that. Let me just go back dun sa pagkawala ni Royet. How was your relationship with him bago siya nawala? Si Kay Royet kasi is, wala akong masyadong relationship sa kanya. Really? Kasi malayo ang agwat namin eh. And then, nung mga panahon na may mga issues siya, I was very busy with my own issues, you know? So, medyo yun yung regret when everything happened. Di ba yun nga yung sinabi ko na he is the big brother I never met. And I wish I could. Bring back time, no? Oo, yung parang I wish I could have talked to him. I wish we had those times that we were just really drinking and Bonding. bonding, talking about life, talking about aspirations and frustrations, you know, and just being a friend. Yun yung hindi ko na-experience sa kanya. Hindi man lang kayo nag-usap tungkol dun sa decision mo to transition, walang gano'n. Hindi siya involved doon. Hindi, but he was very supportive. Really? From day one. How? Ano siya, nung lumabas akong bibi na siya. Very embracing. Okay siya. Wala akong narinig na kahit anong ano. Wow. Kay Robin lang medyo ano. Si Robin, siguro dahil syempre pareho kami nasa industriya, and then syempre si Robin yung kuya niya si Rostom eh. Diba? So iba ang pagtingin. Si Roy kasi bunso ako sa kanya. So mas ano siya, si Robin, kuya niya si Rostom. So meron siyang image kay Rostom na nawala. Maybe was shattered when I transitioned. Among the brothers, kanino ka closest? Kay Robin. Kay Robin. Kasi kami magkasunod, kami pareho ng eskwela lagi, and then even when he was starting as an actor, nag-aaral ako noon. So every time na vacation, pupunta ako sa kanya, tapos sasama ako sa mga shooting niya, ako alalay niya, ako yung I was very excited for him. Ako yung parang nakita ko yung potential niya. Okay. Let's talk about your being a caregiver. Paano nagsimula ito? So pandemic. So di ba, wala na ako ng trabaho ng pandemic, namatay si Kay Royet, and then nawalan ako ng doggy. So parang, again, dumating ulit yung, teka, I need to do something. Again, parang bumabalik tayo dun sa, naubos na ulit yung mga, kung ano man yung naipon ko sa pagtatrabaho ko. So I need to start working again.
And then nag-open yung caregiving. And I actually, parang, sabi ko, sige nga, let me try this one. Kasi malapit ako sa lola ko eh. I'm very, very close to my lola. So sabi ko, this could work for me. This could, so tinanggap ko yung trabaho. And good enough, and true enough, napakabait ng matandang pinagtrabahuhan ko. Oo, tapos... Nag-training ka pa ba? Mag-training ako. Nag-training ka rin? Oo. Tapos, napakabait nung matandang pinagtrabahuhan ko. And then, I felt yung parang, oh my God, this could be my father. Oo. So, lahat ginagawa mo as a caregiver? Oo. Mahal ako. Nagpapalit ka ng underwear, nililinis ka and all? Yeah. Hindi ka naiilang? Hindi, kasi tingin ko tatay ko eh. Okay. Ang ginagawa kong pag-aasikaso is parang tatay ko. Kapag babae naman, parang nanay ko. Ganon ang trato ko. Kaya mahal na mahal ako ng mga inaalagaan ko. So, hindi ka nahirapan mag-adjust sa ganon? Hindi. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Hindi labag sa kalooban ko eh. Hindi ko nga ginagawa for money eh. Ginagawa ko dahil, grabe, gusto ko alagaan yung matanda. Gusto ko siyang bigyan ng, kasi ang ano ng caregiver is, you improve the quality of life of the elderly. So nandun ako na, I would love to improve his quality of life. So ganyan, gikisingin ko sa umaga, lulutuan ko na napakasarap na pagkain. Sabi nga nung agency, wow, parang ang piniprepare mo sa kanya lagi, a la carte. Yung parang, kasi, dito ang tuwa sa'yo matanda. Kasi talagang, and then mamasayihin ko yan lahat, no? Everything na pwedeng ma-improve, yung maging maganda yung experience niya for the day, I would do it. Oo. Buhay pa ba yun? Patay na siya. So, also one of the most difficult times kasi na-touch ka eh. Oo, para ako namatayan ng ama. But also, parang na-heal din ako sa tatay ko kasi medyo wala akong closure sa tatay ko kasi, of course, my dad was assassinated. Oo, so, wala kang hindi ko siya tatay. naalagaan. You know what I mean? Yung hindi mo siya napagserbisyohan. So, parang kaya mabait ang Diyos. Parang I think nilagay niya ako doon to heal that. So, lahat ng pinagdaanan mo pala parang part of your healing process, Yes. no? Emotionally, mentally, inaayos ni Lord, no? Oo. Yung mga hang-ups ko. And it helped you a lot, ha? Yeah. I mean, I think it put me to, I mean, it sounds cliche, you know, but it puts me in this point na sa buhay ko na parang magaang yung parang nabuo. Yung sinasabi kong gusto kong buuin, nabuo. Nakilala ko yung pagkatao ko bilang si Bibi, bilang babae. Ano ang kaya kong gawin, ano ang hindi ko kayang gawin. Yung nabuo lahat yun, binigay lahat ng Panginoon. So, God is good. When you came back to the Philippines, syempre ang nanay mo, alagain na rin, no? Correct. Correct. So now, nagkakaroon ng at least na-explain ko. Nung una kasi, kasi mama siguro nagkaroon ng mga episodes ng dementia, siguro early 2023. Nung umuwi ako noon 2022, late 2022. First time ko umuwi after 7 years. Pero disoriented ako, yung parang I wasn't ready. Yung parang naapektuhan ako kay mama, nape-personal namin lahat, yung galit niya, everything, pine-personal namin lahat. So bumalik ako ulit sa Amerika. Tapos bumalik ako sa caregiving. Pinag-aralan ko ulit. Yung nakita ko ngayon kay mama. Kasi nung bago ko umuwi, may nakita ako pero hindi ko pa nakikita si mama. Hindi pa alam ko yun. So naiintindihan ko ang ibang tao, pero ang realization ko dito, hindi ko maintindihan ng nanay ko. So bumili ako ng Amerika, punong-puno ako ng gulong-gulo ko. Ba't hindi ko maintindihan si mama? Ba't ganun? So, nag-caregiving ako ulit. Full-time. Yung talagang halos gusto ko nga mag-live-in, yung ganyan, no? And then, nagkaroon ako ng experience sa mga dying.
Yung may mga siguro, mga 3 patients ako na ako yung naghatid sa Ikaw yung huling kasama? Oo. And doon ko nakita yung buhay, yung start at last breath ng buhay. Doon ko nakita. Except, also, nakita ko rin kasi yan sa aso ko. No? Kasi ang aso ko, sa akin namatay yan. Hindi ko yan, sa akin yan. Akap ko yan nung namatay. And then, I started calling again Mama. Tapos, inaano ko yung parang, okay, naiintindihan ko na si Mama. Naiintindihan ko na. Na-explain ko na, dementia yan. I mean, parang ganyan. So, tapos sabi ko nga, teka, kailangan ko magdesisyon kasi kailangan ko mag-aral ulit. Kasi parang I don't see myself as a caregiver forever. Parang I can do this maybe hanggang at a certain time, pero tatanda ako. Paano pag hindi ko na kaya magbuhat? Paano pag hindi ko na... So sabi ko, either mag-nursing ako or pursue another thing. And then doon na tumating yung parang, wait, I feel like I'm really an artist by heart. And pwede naman ako makatulong sa ibang paraan, pero babaunin ko lahat itong natutunan ko. So nag-aral na ako ng entertainment business, and then I started calling Mama in a much calmer way. Tapos kinakausap ko na yung mga caregivers. So episode yan, di ba? Yung ganito gawin nyo, ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. Mas naiintindihan mo na ngayon. Mas naiintindihan ko na. Tapos even yung family na explain ko, nag-episode si Mama, ganito, early dementia, and signs of early dementia yan. And then hindi ko na pinapersonal. Yung even my sister was like, nakita niya pa, sabi niya, hindi ka na masyado sensitive. kasi sensitive. Ngayon hindi na, wala na. Yung parang, di ba kasi nagkukwentuhan nga kami ni Boy kahapon. Parang ang nanay nga din daw niya, parang ganyan. Tsaka talaga maraming lumalabas ng mga salita na masasakit, mga ganyan. So, hindi na kami ngayon, hindi na kami sensitive. Nakita ko nga dinala niyo pa siya sa Taiwan. Oh, yeah. At mukhang cool na cool ka doon habang nagpa-vlog ka. Diba? Oo. Kasi, yan yung mga, kasi yan yung ginagawa ko doon. Yung hanggat maipapasyal ko. Yeah. Diba? Yung improving the quality of life. Ayaw mong nakakulong lang sa kwarto. Ayaw mong... So, si Robin naman was like, dadalhin si Mama, pupunta tayo sa Taiwan, dadalhin si Mama, okay? Sabi ko, yeah. I think that's the best idea. Nakikilala ka pa rin yan? Ngayon, oo. Pero... May mga times hindi. Nung nasa Amerika ako, bago ako umuwi nito, kaya ako umuwi ulit. Kasi hindi niya ako nakikilala. And that's, I think, that one of the most painful thing. Kapag sinabi ng nanay mo na, doon sa caregiver, sino siya, sino? Ganyan. So, pinakamasakit pala yun. Yung sabi ko, Ma, ganyan. Pero ngayon, medyo... Pero in and out pa rin. Parang, minsan wala no? Siguro minsan. Minsan meron. Oo. Siguro kasi minsan, nandun siya sa Rostom. Yeah. Diba? Hinahanap niya si Rostom. Nandun siya sa Rostom. Although tanggap na tanggap niya si Bibi, pero minsan siguro nandun siya sa Rostom, kaya hindi niya nakikilala si Bibi. Pero minsan naman nakikilala niya si Bibi. Lately, tulog siya ng tulog. Tatakot ako. Kasi baka magtuloy-tuloy. Kaya yung mga caregivers, sinasabi ko, 24 hours na siya natutulog. Gisingin nyo na. Hindi pwedeng tulog ng tulog, di ba? Tapos kapag hindi makakain, force feeding. Hindi pwedeng laging kung ano yung ayaw, hindi pwede. Kailangan yung pakainin, kailangan yung i-force feed. So, ganun yung fears. You want her to live longer. But truth of the matter is... It's gonna happen one day. Correct. Sooner or later. Hopefully later. Wow, ganda. Para siya, heritage site, no? Yung lumang, Yes. lumang mga bahay ng mga Pilipino noon. Yeah. Andito yan. Dito kami nung New Year's and Christmas. Andito kami. So... Kailan ka babalik ulit dito? Nako, yan ang hindi ko alam. Hindi pa alam. Pag-alis, kasi magiging busy ulit sa school. So, dito, Yeah. Yan. Madilim. Teka lang. Ito yung katalagahan ng mama ko. Tapos yung mga picture niya nung nag-aartista na siya. Yeah. Artista nanay mo noon? Oo. Tapos siyempre, ito yung bata pa siya. Oo, ang ganda naman. Maganda mama ko nung araw. Oo.
Ito yung medyo okay pa yung pag-iisip niya, Yeah, no? I think she's still like mga 80s, mga siguro 85 siya daan, or 84. Oo. Tapos ito yung mga ano. Oo, ayan, tingnan mo. Kaninong idea na ilagay yung mga photos niya Kay rito? Robin. Si Robin pa rin Oo, talaga. kasi itong area na to talaga kay mama to. Parang ito ang kanyang... Devoted sa kanya tong area na to. Yung kwarto niya na yan is the original room nung original pa tong bahay na to. So si Mama's there? Yes, si mama pa yun nandyan. Yeah. Kamusta naman siya? Okay naman, ano na siya? Since that trip, okay na, nag-normalize na yung kanya. Medyo nagpapahinga pa. Kasi ito ang papa ko, silang dalawa. Yeah, ayan Itong sila. papa mo. Anong love story nila? Saan sila nagkakilala? Sa pelikula. Artista rin tatay mo? Hindi, director. Tsaka producer. Padilla, ang papa ko eh. Oo. Artista niya si Mama? Yeah. Oo. But it's gonna happen. How old is she now? She's 89 now. Turning 89. She's 88. Oh my gosh, magda 90 na rin pala si Mami. Pero mabilis kasi. She was fine till like she was 86. Nung tumantong ng 87, ang bilis na. So when you go back to the US, mag-aaral ka ulit? Yeah, on break lang ako eh. Gano'ng katagal ka pa mag-aaral? Gagraduate na ako by May. And And after that, what's your plan? nag-aano na ako ngayon eh. I'm actually applying for internship for the Television Academy. And Media pa rin, ha? TV media pa rin. Of course. Oo. Kasi as a producer now. As a producer. No more acting for you or open ka pa rin doon? I don't know. If there is a good, parang really good project na siguro nandun talaga yung pag-acting di ba? Pero sa ngayon, yung mga kinokonsepto ko is wala ako doon. But really just a producer. And then, and okay naman kasi like for example, I'm doing really good in school. So, so nakikita ko naman yung, okay, I think baka nandito talaga yung gusto kong gawin. No? And then I have good relations sa mga instructors ko, sa mga estudyante. So I was inducted sa Honor Society. So really good for, I mean, lahat naman yan for resume purposes, you know. But I really want to work sa US. behind. I mean, pwede rin naman dito kung may, but really behind in the conceptualization So okay process. ka na, you're comfortable working here in the Philippines. Yeah. Unlike before na nung una, di ba medyo yun ang ayaw mo eh. Yung tingin nila sa'yo is parang an image. No, not anymore. Wala na. Ngayon is, ang point, ang ano ko na ngayon is, kung saan may trabaho, pwedeng sa Europe. You know what I mean? Yung kung saan Anywhere, no? anywhere, I can do that. But as long as I'm doing what I want to do. And then yung tapos na yung panahon na I'm in question of who I am. Yung You're parang happier now. I'm very, very much resolved. I think that's the best word. I'm resolved of who I am and what I am and what my possibilities are and potentials are. Kasi nga sabi ko, part of my education is kasi people doesn't know na when I started transitioning, lahat ng potential ni Rostom, namatay lahat yon. Diba? So, anong naiwan sa akin? Wala. So I needed to create my own potentials now. Yeah. Have you fully transitioned into being a woman? Yes. Full na. Yeah. Pero when it comes to love life, do you have are you in a relationship now or No, hindi naman sa kino-close ko ang sarili ko, pero niloloko ko nga, lagi ko sinasabi, sabi ni Mama, nag-aaral pa daw ako. Di pa ako pwede mag-boyfriend, mag-aaral pa ako. Pero actually, lagi kasi yun ang sinasabi, pero totoo kasi yun, parang ayokong ma-distract sa kung ano yung gusto kong gawin. Kasi medyo, syempre, pag when you have a boyfriend, kailangan mo rin ng time dyan. Meron din, medyo may konting distraction din yan. But it's a welcome possibility. You know, I'm not closing my door, but as long as maybe when I meet the right person, and siguro isa pa sa maganda ngayon is I know what I want already. And I know what I need.
So, pag nakita ko yon at magiging karagdagan para sa akin at matutulungan ako to go where parang to go where I wanna go, then maybe that is the time. But now is not the time yet, no? Oo, kasi wala pa ako nakikilala na kapareho ko ng yung parang have the same vision as I do and holds the same faith as I do. So, importante din sa akin yun. Naghahanap din ako ng God-fearing na tao. Nagkaroon ka din ng mga relationships in the past? Oh, yeah. Hindi lang talaga nag-work? Yeah. Kasi most of yung mga nakilala ko is ang pinaka ano kasi doon is walang Diyos eh. Hindi takot sa Diyos. Takot ako pag walang takot sa Diyos. Masasaktan ako. So, anong magiging parang binding force? 'Di ba? So may trauma ako doon. Kung walang binding force, kung hindi tayo... Pag wala silang gano'n, wala na agad. Yeah, paano natin aayusin ang problema? Paano sa tayo hihingi ng tulong kung may problema? Kung wala kang kinatatakutan. Correct. Una yun. Mahirap yun. At kanino kayo hihingi ng tulong? Kung wala kayong hihingan ng tulong na pareho. Kasi darating sa punto na hindi nyo kayang isolve. So, anong dream mo sa future mo? You dream of having a family, a husband? Yeah. Ano i-envision mo? Total, mahilig ka naman sa ganyan eh. Di ba? I dream of a family. I dream of a husband. I dream of children, even if I have to adopt. So, sabi ko nga, sa interview ko kay Boy, sabi niya, kasi ang dami mo niluluto every time. Nakikita kita nagluluto, ang dami, di ba? So, sabi niya, meron ka na bang pinagluluto? Sabi ko, totoo, wala. Wala pa. Pero, every time nagluluto ako, sometimes sasabihin ko, mga anak, kakain na tayo. Oh, wow. Tawagin niyo na si Daddy. You know, mukha kulo-kulo ka, pero that is my vision, that's my mental state. Na I look forward when I will be cooking for my family already. That's nice, no? Yeah. And I'm excited for you. Oh, thank you. Thank you. I'm sure one day mangyayari yan. Hopefully so. Hopefully so. Malay mo next time meron na nandito. Why not? Diba? Okay, balikan natin yung tungkol kay Carmina. Di ba? Kanina na-mention mo siya. Kamusta ang relationship niyo ngayon? Alam mo kasi, may nangyari. So, nagkatampuhan, no? But then again, nung bago ako umalis in 2016, nakatira ako sa Grove. Little did I know, magkapit-bahay kami doon. 1 year na ako nakatira doon, hindi ko alam. Nandun din siya. Okay. Hindi ko alam. Tapos ako kasi, pag nagjo-jogging ako sa labas, hindi ako nagpupunta sa gym. Apparently, nandun sila sa buong pamilya, usually nagjo-gym. Tapos, dumating sa punto na parang nahihirapan na ako pumunta sa labas kasi masikip man masyado, traffic, ganyan. So sabi ko, so pupunta na ako sa gym. Tapos siguro nabalitaan nung isang kaibigan ko doon, tinawagan niya ako, sabi niya, alam mo bang nandito rin si Carmina? Sabi ko, ha? Sabi niya, di ba kayo nakikita sa gym? Sabi ko, ikaw naman, sinabi mo pa. Ngayon may isipin ako. Di ba? Ngayon may isipin ako. Ngayon magdadalawang isip. Dati, mabuti na nagkabanggaan na lang. Ngayon may isipin ako. Diba? True enough, that afternoon, mag-gym ako, sabi ko, nako, baka may makita ako. Sabi ko, parang di yata ako ready. Pero sabi ko, di ba ako pwede mabuhay ng ganito na... paano naman? Lagi. Correct. Diba? Yung, paano naman yun? So, I just went. Pagdating ko naman doon, wala. So, treadmill ako. Tumatakbo ako sa treadmill. Okay. And then, doon sa treadmill kasi may parang... hindi mirror, pero yung, alam mo yung sliding door. So, may image ka makikita, di ba? May image. So, may nakatingin sa akin, lalaki. Nakaabang na gano'n. Tapos paglingin ko, sabi ko, sino ba to? Kasi ang tagal-tagal na, nakaganon lang, nakaganon. Tapos nilingon kong ganyan, si Soren. Pero si Soren at that time, nakatrabaho ko na sa... Magkakilala na kayo? Trabaho ko na siya sa Enchanted Garden. So sabi niya, uy, kamusta? Nandito ka din pala. Sabi niya, sabi ko, oo. Sabi ko, dito rin pala kayo. Tapos sabi niya, tapos kwentuhan na kami. Tapos sabi niya, nandiyan si Carmina, Sabi ko, okay, sige. Mag-hi ako mamaya. Kumalan ako.
Tapos, so siguro, maliit ang gym. So, syempre, may kukunin ako doon. Nandun siya. Nag-hi naman kami. Yung very cordial. Wala namang masyadong, but really just say cordial. Hi, o kamusta? Oh, dito ka pala. Okay, yeah. And then, after that, araw-araw ko na sila nakikita sa gym. Tapos pinakilala sa akin yung mga anak and everything. So, in the end, parang nawala yung iwasan. So, parang it was just really an ordinary thing. Nandun sila, nandun ako, nagparang kami nag-workout. So, I think, yun yung estado namin ngayon. Yung parang, we're not really friends, pero we can talk, we can see each other anytime at walang ilangan. Walang ilangan. Correct. But you never had that closure, no? Yung nag-usap kayo ng masinsinan? Meron. Meron kayo ganun? Oo, but not as BB. As Rostom pa lang? As Rostom. Kasi before nag-out si Rostom sa PBB, nag-reach out muna siya kay Carmina. So, bago siya pumasok ng PBB, nag-usap sila in Alam private. na ni Carmina yun? Ano mangyayari doon? Oo. Sa kanya lang. Siya lang ang nakakaalam doon. Nag-usap sila in private. At least nagkaroon ng closure naman pala. Oh yeah, definitely. Yun lang as BB and yun. And you also felt lighter, no? Sa loob mo na kahit saan mo sila makita, wala na. Oh yeah. Hindi ka na maiilangan. Oo. Yung parang malaking bagay yun. Kasi, and nasabi ko naman na noon na kasi I'm happy to see that she is very happy. She deserves every happiness na ano niya ngayon, and success and everything, yung family niya. She deserves all those and I'm really happy for her. Answered prayer sa akin yun. Nice. Wow, napaka-colorful ng journey ng buhay mo. At meron din siyempre tayo mga baka naman may mga nanonood sa atin na medyo lost pa rin, no? Sa kanilang kalagayan ngayon, hindi nila alam kung saan sila direction pupunta. Anong maipapayo mo sa mga viewers natin na may mga pinagdadaanan gano'n? Actually, first and foremost, you have to have a God. You have to put God in the center of your life or create that personal relationship. Reach out, kasi in the end, hindi natin masasolve lahat hindi natin maiintindihan lahat. So, minsan, totoo yun, yung sinabi sa Bible na do not lean on your own understanding. Diba? So, minsan kailangan natin, dumating ako sa puntong yun, hindi ko na naiintindihan. So, ibabato mo na lang, bahala ka na, hindi ko ito maintindihan. Darating sa punto na hindi mo maiintindihan. At pag hindi mo naintindihan at wala kang Diyos, mahihirapan ka. So, yun yung first and foremost. And then secondly is, kailangan mo talagang hanapin ang mo sa puso mo. Kung sino ka at ano ka, and make a resolve. And don't even think of other people. People doesn't matter. What matters is kung ano ang tingin mo sa sarili mo. Kasi kapag resolve ka doon, kung anong tingin ng Diyos sa'yo, then wala kang iisipin. People may think so many things about you, but that wouldn't affect you because you know what is the truth and what is your disposition as far as God is concerned. Wow, thank you. Thank you for this enlightening and inspiring conversation. And good luck to you, Thank you. I'll see you soon again. Thank you. Pagbalik ko ng Pilipinas. Oo. Ano ko sinusundan, no? Ayan. Ganyan. Ganyan ka mapupudol niyan. Yung ganyan. Yeah, ganyan mo Oo. Tapos... Ate, kuya, akong kaklose niyo. Oo. Alas 5:30. Kaya ko pong sayawin yun. One, Oo. alas 5. Alas 5:30 na. Paboritong palabas ko sa umaga. Halina't gumising na. Wala, may lyrics talaga. Alas 5. Alas 5:30. Saka kami pa yung kasama sa first date mo. Sandali lang. Wait. First date? May nakadate sa Ayan, tingnan nyo. Ganun talaga eh. Oo. Kanina namin nagkakamatayan yung sikreto yun. Oo. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo.
David Salon. Wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.